Okay, good morning ma'am, good morning classmate. The topic that assigned to us is about cognitivism. But before we discuss the sites that we choose, let we know first what is cognitivism. Okay, cognitivism is all about recalling para matingnan kung natututo ba ang bata sa mga idinidiscuss ng teacher. Pwedeng gumamit ng flashcard or mind mapping. Ang theory na ito ay na-develop ni John Piaget. Okay, ang napili po naming laro ay ang bamboozle. Okay. Ang bamboozle ay malaking help in teaching dahil pwede siyang gamitin para mag-match ang attention ng student. Sa sites na ito, pwedeng gumawa ng quizzes. Hindi lang po text ang pwedeng ilagay natin dito, kundi pati rin po ang mga images. Madali pong marirecall ng mga bata ang lesson na naituro before kapag may mga ganitong picture. Dahil alam naman natin na bawat student ay may iba't ibang way para matuto. Pero may disadvantage rin po ang site nito dahil hindi po siya pwedeng laruin individual, kailangan po ay by team. Then limited lang rin po ang games dito dahil kailangan mo na pong mag-subscribe dito para po ma-explore pa natin yung ibang games ni Bamboozle. And of course, hindi rin po siya magagamit kapag walang internet. Pero most of the time naman po ay mas madali na pong nakakakonek ang bata sa internet dahil sa mga school ay palagi namang kadalasan ay may mga free wifi. Okay, since alam na natin kung ano nga ba ang Bamboozle, alamin naman natin kung sino ang nakaimbento ng sites na ito. Bamboozle is invented by von Neumann. He is a Hungarian-American mathematician po. Ito po, nakalagay po dito. Okay, next slide. Ang utilization and accordance in classroom. Since ang Bamboozle nga ay pwedeng makagawa ng quizzes, pwede siyang magamit ng mga students sa pagre-review. Since kapag nagre-review man, ay nagkakaroon rin ng recalling or recall. Also, pwede rin siyang magamit sa assessment and interactive lesson. Through this site, mas madali po na malaman if natututo ba ang student or hindi. Dahil malalaman agad kung saang topic sila nahirapan dahil nagbibigay ng points ang bawat games if tama ang sagot ng student and walang points if mali. In that way, madaling ma-identify ni teacher kung saang part nahirapan si student. So, sa pagre-recall, pwede ulit i-explain ni teacher yung topic na nahirapan si student. Ngayon naman ay hindi na teacher-centered. Pwede nang matuto si student at magbigay ng idea with his/her teacher. Through collaboration and communication, mas madali if the student ay makakapagbigay rin ng idea para mas madaling matandaan ang lesson. Okay. Points on how it works. Yan. Ito naman po ay na-explain na at na-try na po ng mga kaklase ko. So, ayun. Kung gusto na lamang po nila ng mas maliwanag na explanation pa at malabo pa sa kanila, pwede po silang i-search na lang po nila sa sites na iyon para po mas lalo pong maunawaan nila yung sites na ito po. Okay, how it helps facilitate and assess in TLE. This site has a big help in teaching, especially in TLE. We all know that TLE is a broad subject. We can use Bamboozle to catch the attention of every student. Dahil ang sites na ito ay makaka-encourage ng mga student para makinig sa lesson. Pwedeng gawin ni teacher, i-discuss yung topic, then para malaman if nakuha ng student yung topic, pwede niya gamitin ng site para mas maging interactive ang klase. It also less hassle sa teacher dahil pwede siyang alternative if walang instructional material si teacher kapag nagtuturo. Since nabanggit naman kanina na we can create a quizzes sa sites na ito, pwedeng through this sites ay gagawa si teacher ng question, then ipapasa na lang sa link sa student to answer the question. Okay, and summary, Bamboozle is a powerful educational game tool that enhances engagement, improves knowledge retention, and supports formative assessment in a fun and accessible way. For TLE educators, it provides a creative platform to reinforce learning objectives, especially in practical and theory-based competencies. That's all po. Sana po natutunan nyo ang aming napiling game, ang Bamboozle po, ang cognitivism. Thank you po. Maraming salamat.